Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 6 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghiganti sa kanyang minahal na babae. Pero bago ang lahat, shoutout muna kina Lawrence Castanas, Earl Brian Felipe, Kyle Jasper, Elmer 9591 at Dog2Sub 4593. Sa nakaraang episode, sinabi ni Yoshino kay Makabe na hindi na ulit siya makikipagkita dito. Ituloy natin ang kwento. Kinabukasan sa school, tinatanong ni Makabe si Aki kung kailan ang birthday nito kahit alam na naman niya. Pinahulaan ni Aki ang birthday niya kay Makabe at nagkunwari ito sa panghuhula. Sinabi ni Aki na mali ang hula ni Makabe at ang birthday niya ay December 24. Tinanong tuloy ni Makabe si Aki kung okay lang ba na samahan niya ang dalaga sa birthday nito. Pumayag si Aki at sinabing hindi ito masamang ideya. Nag-thumbs up si Makabe kay Yoshino ngunit hindi siya nito pinapansin. Kinagabihan, iniisip ni Makabe na hindi na siya makakahingi pa ng tulong kay Yoshino kaya kailangan niyang pagplanuhan ng maigi ang mangyayari sa date nila ni Aki sa darating na birthday nito. Tinanong ni Makabe si Chinatsu kung saan gusto ng mga babae makipag-date pag Pasko. Sumagot si Chinatsu na gusto daw niya magpunta sa isang kastilyo at magsuot ng damit ng isang prinsesa. Ngunit, sinabi din ni Chinatsu na okay din mag-dinner sa isang hotel na may magandang view ng dagat. Wala naman nakuhang magandang ideya sa Makabe kay Chinatsu maging sa nanay niya kaya umakyat na lang ito sa kwarto. Naisip ni Makabe na humanap ng ideya sa romance manga kaya nagsimula itong magbasa. Naiyak si Makabe sa binabasa niya ngunit wala pa din siyang magandang ideya kung saan ide-date si Aki. Sa kabilang banda, pumipili si Aki na isusuot niya sa date nila ni Makabe. Tinanong ni Aki si Yoshino, ngunit malungkot nitong sinabi na bagay lahat kay Aki ang mga damit nito. Kinabukasan, tinanong ni Makabe si Shuri tungkol sa kanyang problema. Nagrekomenda si Shuri ng ilang restaurants na alam niya para kay Makabe at Aki. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang paghahanda ni Makabe at Aki sa darating na date nila. Dumating ang December 24 at makikita naghihintay si Makabe kay Aki sa tabi ng isang malaking Christmas tree. Dumating si Aki na iba ang hairstyle nito at nakasuot na magandang damit kaya nagandahan si Makabe kay Aki, di gaya ng suot nito noong unang date nila. Dinala ni Makabe sa sinihan si Aki at nagulat si Makabe dahil umupo si Aki sa tabi ng upuan niya, di gaya ng date nila dati. Nahihiyang sinabi ni Aki na wala daw problemang magtabi sila dahil magkarelasyon naman silang dalawa. Nagsimula ang sine, ngunit hindi makapag-concentrate si Makabe dahil katabi niya si Aki at kitang-kita niya ang ganda ng dalaga. Sa kabilang banda, napansin ng nanay ni Yoshino na malungkot ito kahit magpapasko na. Sinabi ni Yoshino na parang ordinaryong araw lang sa kanya ang Pasko dahil nagtatrabaho siya. May binigay naman ang nanay ni Yoshino sa dalaga at mukhang isa itong Christmas costume. Sa sinihan, umiiyak si Aki dahil labis na nagandahan ito sa sine na napanood nila ni Makabe. Niyaya ni Makabe si Aki sa isang cafe para tumigil ito sa pag-iyak at dahil may reservation siya para sa kanilang dalawa. Hinanap ni Makabe ang cafe, ngunit tumambad sa kanila ang isang sunog na building. Umiiyak ang may-ari ng cafe habang ang ilang dumadaan ay pinag-uusapan kung paano nagkasunog sa cafe noong umaga. Nagpasya si Makabe na magpunta sa ibang lugar ngunit fully booked na ang lahat dahil sa Pasko. Labis na nalugmok si Makabe ngunit sinabi ni Aki na okay lang naman dahil naiintindihan niya ang sitwasyon. Pwede din daw silang kumain na lang sa susunod. Ngunit ayaw pumayag ni Makabe dahil labis ang kanya naging effort para lang maging perfect ang date nila ni Aki. Naisip ni Makabe na dalhin na lang si Aki sa kanilang bahay kung saan tahimik. Sa tapat ng bahay ni Makabe, nagdadalawang isip si Aki kung okay lang bang magpunta siya. Sigurado naman si Makabe na mabilis na matatanggap ng kanyang pamilya si Aki at walang magiging problema. Pumasok sa loob ng bahay si Makabe, ngunit walang tao dahil nagpunta pala sa hot springs ang nanay ni Makabe pati na din si Chinatsu. Ang tatay naman nila ay nasa isang business trip at sa kabilang linggo pa uuwi. Pumasok din si Aki sa loob ng bahay at nabasa ang note na iniwan ni Chinatsu. Ibig sabihin, solo si Aki at Makabe sa bahay. Sa France, kumakain si Muriel kasama ang kapatid na si Frank Besson. Umiiyak si Frank dahil kasama niya si Muriel ngayong Pasko. Binigay naman ni Muriel ang regalo nito kay Frank kaya naiiyak na naman ng lalaki. Suhol pala ito ni Muriel kay Frank upang kumbinsihin ito magpunta sa isang manga event sa Japan.
Sa Japan, napaka-awkward pa din ang sitwasyon sa pagitan ni Aki at Makabe dahil sila lang ang tao sa bahay. Sabay na nagsalita ang dalawa kaya naman lalo sila nagkahiyaan. Umupo si Aki at tinanong si Makabe kung may iba itong intensyon kaya siya inaya nito sa bahay. Tumanggi si Makabe at sinunod ang gusto ni Aki na magtimpla na lang siya ng maiinom nila. Binuksan ni Makabe ang ilaw at nagpainit ng tubig para sa gagawin niyang tsaa. Hinanap ni Makabe ang tsaa, ngunit hindi niya ito makita dahil punong-puno ng kung ano-anong pagkain ng mga cabinet nila. Lumapit si Aki kay Makabe at na-realize agad nito na hindi makita ni Makabe ang tsaa. Inutusan ni Aki si Makabe na maglabas na lang ng 2 tasa at siya na ang bahala. Naisip naman ni Makabe na may taglay ding kabaitan si Aki. Habang naghahanap ng tsaa, nakita ni Aki ang isang pancake mix at pinakita ito kay Makabe. Nagtulong sina Makabe at Aki gumawa ng pancake. Nagtawanan ng dalawa dahil hindi nila ma-perfect ang pag-flip ng pancake mula sa kawali. Natapos naman ni Aki at Makabe ang pancake at nakapagtimpla din sila ng hot chocolate sa halip na tsaa. Nagsimulang kumain si Aki at tinitigan naman ito ni Makabe dahil nagagandahan siya sa dalaga. Masaya din si Makabe dahil mukhang masaya si Aki kasama siya sa kabila ng mga nangyari sa kanilang dalawa. Inalok ni Makabe ng pancake si Aki kaya nagulat ang dalaga. Nang aasar na naman si Makabe kaya naman hindi nagpatalo si Aki. Hinawakan ni Aki ang kamay ni Makabe at kinain ito ang pancake mula sa tinidor. Nakaramdam naman si Makabe na kakaiba nang biglang hinawakan siya ni Aki. Bilang ganti, nilagyan ni Aki ng mga matatamis na sauce ang pancake ni Makabe dahil kulang daw ito sa tamis. Umangal naman si Makabe. Tumayo si Aki para kunin sana ang vanilla ice cream sa ref ni na Makabe ngunit pinigilan ito ng binata. Hinila ni Makabe si Aki sa loob ng kanyang kwarto at pinakita dito ang mga gym equipment. Pinakita din ni Makabe ang picture nila ni Aki noong mga bata pa sila. Natuwa si Aki dahil tinago ni Makabe ang picture nila. Sinabi ni Makabe na hindi na siya ang dating matabang Masamune kaya nakikiusap siya kay Aki na huwag siyang pilitin na bumalik sa dati. Tinanong din ni Makabe si Aki kung sapat ba ang kasalukuyang Makabe para kay Aki, ngunit umatras si Aki at natumba sa sahig kasama si Makabe bago pa ito makasagot. Pumaibabaw si Makabe kay Aki, ngunit mabilis din itong tumayo dahil sumakit ang tiyan nito. Nagsorry si Makabe at mabilis itong tumakbo papunta sa banyo kaya naman naiwang nagtataka si Aki. Nag-text si Makabe kay Aki at sinabing nasa banyo siya. Sinabi din ni Makabe na may regalo siya kay Aki at nasa loob ito ng bulsa ng kanyang coat. Kunin daw ito ni Aki at pwede na siyang umalis. Nagsorry din si Makabe at binati na happy birthday ang dalaga. Kinuha ni Aki ang regalo ni Makabe at may nalaglag na notebook mula dito. Sa banyo, nakatanggap si Makabe ng text message kay Aki na aalis na ito. Hinila ni Makabe ang kanyang long sleeves at lumabas ang mga butil-butil na napansin niya noong isang araw. Iniisip ni Makabe na lumalabas ang mga butil-butil na ito dahil nagkaka-allergy siya pagkasama si Aki. Iniisip tuloy ni Makabe na hindi niya pwedeng hawakan si Aki. Sa mansyon, nadatnan ni Aki si Yoshino na nakasuot ng Christmas costume. May Christmas party daw ang mga trabahador sa mansyon at tumakas lang siya. Napansin ni Yoshino na malungkot si Aki kaya tinanong ni Yoshino kung ano ang nangyari. Tumanggi si Aki ngunit nagtanong si Aki kay Yoshino kung pangit ba siya. Sumagot naman si Yoshino na maganda si Aki at wala itong dapat ipag-alala kaya nahiya si Aki at tumakbo papasok sa bahay. Binuksan ni Aki ang regalo ni Makabe sa kwarto at nakita niya ang keychain na kamukha ng mga namatay niyang aso dati. Ngunit, nalungkot pa din si Aki dahil nakita pala nito ang nakasulat sa notebook ni Makabe na maghihiganti ito sa isang babae. Dito na nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Salamat sa panonood. Mag-like, share, comment at subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads.